Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So hi guys, gusto ko lang i-share yung aming experience about dun sa magpaparefund namin sa condo na aming kinuha na hindi na namin tinuloy kasi unang dahilan talaga guys is yung sa turnover. Kung na-turnover lang sana siya sa sinasabi ni agent na 3 years turnover, siguro hindi kami aabot sa pagpaparefund. Dapat napaka-importante talaga yun guys bago tayo kumuha ng mga ganyang property. Kailangan din natin i-advance yung isip natin na what if kung aabot to ng 5 years, aabot siya ng 10 years. So parang ganun dapat yung mindset. Kasi sa amin kasi guys is naka-fix na ba yung mga plano, ganyan. So naka-fix na okay, 3 years. Si Mr. lang kasi magtatrabaho guys, so siyang makakapag-estimate talaga kung kaya. So sabi niya, kaya yung 3 years na so yun nga, kinuha, dalawa pa yung kinuha niya. Yun nga guys, no, after 1 year, bumalik siya dito, nakita niya yung area. So parang doon na siya nag-umpisa na, parang may na siya na hindi pa makayanan to ng 2025. So parang may mga something na siya na, mga negative na. So ako lang, encourage niya kasi encourage din tayo ni agent na tumaas na yung presyo, ganyan, nag-price increase yung presyo. So, yun yung makakapag-encourage din sa iyo guys na, sige, okay lang yan, tutuloy lang. Tapos, nung mga 1.5 year na guys, so doon si Mr. baka hindi nakakayanin kung aabot pa ng 2028 yan, baka ganito, ganyan. Sabi ko, hindi, kasi ganito, ganyan, may may inuumpisahan na yung ang dami ng mga, parang encouragements ko sa kanya, ganun ba na, na sila yung ginagawa nun, yung ground, nakalimutan ko guys. Pero yun nga, dami na mga nagagawa doon. So, 1.5 years, hanggang sa, abot pa rin kami ng 2 years. So, sa 2 years guys, doon na talaga siya kayang ipapasalo daw. So, parang ayaw na niya, pero nagtuloy pa rin yun guys. Nagtuloy pa rin siya guys, no, hanggang 8 months na lang yung kulang namin talaga sa equity para kasi pag ina-advise ni siya na itapusin na lang yung equity, tapos okay naman kasi daw mag-stop na, tapos antayin na lang na ma-turnover, saka naman ulit. Pero si Mr. kasi hindi na niya kaya kasi hindi na siya masaya. Yun ang So, ayaw na niya guys, doon na talaga na sayang 8 months umabot na ng ang haba na ng tapos ipagpalit mo. So doon na narinig na mahirap na bawiin kapag ganun. So yun na narinig namin. So kinakabahan guys, pero siya ayaw na niya. Medyo nagalit na siya guys kasi parang pinipilit ko pa talaga na ilaban yung kasi sayang naman kasi parang narinig ko na mahirap na bawiin. Baka hindi na mabawi yung reservation. 200,000 din yung reservation namin guys sa 2 unit na yun. So parang napaka-stress talaga guys. So ayun na nga guys, ang ending talaga, nag-file na kami ng request for refund. Hindi pa namin alam nung una. So December siya talaga nag-stop ng bayad. And then nakapag-file kami ng request for refund is June na. Kasi tinry pa namin na ipa-assume yung pero hindi siya pwede ma-assume guys kasi wala pa, kahit yung building, wala pa talagang doon. So mahirap siya talaga ipa-assume. So yun yung pinaka-isa talaga na mahirap talaga siya ipa-assume kapag ganyan pa. So, mahirap siya guys. Mahirap, hindi siya basta-basta na isipin mo na ganun. Kasi kung tinutuloy pa rin namin kahit hanggang sa equity, tapos saka na lang. So, hindi mo pa alam ang haba pa nang aantayin mo talaga. So, ang isip naman ni Mr. na mayroon naman daw iba pang option. Hindi naman kailangan na ipilit namin hantayin ng napakatagal yung contract bago namin mapakinabangan yung in-invest namin. Ang mahalaga talaga dun guys is yung mindset sa mga plano natin. Kuha tayo ng ganyan. Kasi may iba, ang dami talagang successful about sa condo. So kung ikaw ay katulad sa amin na parang medyo naka-fix yung mga plano na hindi talaga kaya mag-antay ng matagal, huwag na lang kayong sumubo kasi minsan. Kasi ang hirap guys pag mga nasa time ka na gusto mo na palang mag-give up. So, mahirap kasi pag mag-request of refund ka na, parang medyo hindi na yun masyadong So, parang ganun kasi yung nararamdaman ko nung nag-file kami ng Pero siguro, hindi na talaga din priority yung mga kaniyang concern. Kasi syempre, yung focus nila is yung Pero na-refund naman kami guys. Doon sa namin, na full refund kami kahit sinabi doon sa
pinirmahan naming agreement na non-refundable yung reservation. Pero binigay pa rin nila ng buo. So guys, gagawa ako ng aking video about dun sa journey ko sa pagpaparefund. So, gawa ko na lang siya ulit. So, ito lang yung ma-share ko at ma-advise ko sa gustong kumuha ng kondo. Huwag kayong padalos-dalos na dahil ito magandang investment, ganyan. So, kailangan yung i-consider talaga na what if kung aabot to ng 10 years or 15 years, kaya ko bang magantay? So, yun talaga ang pinaka-importante. Mahalaga talaga siya, guys. Kasi what if, diba? Tulad sa amin, mahirap maghabol ng pera na mahirap na talaga. Swerte lang kami guys kasi maganda itong developer na puntahan namin. Tapos may narinig ako na yung iba yata parang may hindi natuloy na yung bahay. Tapos yun, naghahabol sila sa refund. So wala, parang umabot ng years, 1 year. Umabot na ng 1 year, wala pa daw silang refund. So may narinig ako kasi na nag-share sa akin nung agent. So, swerte kami dahil magandang developer namin. So, yun lang ang aking advice guys, na kailangan advance mind para hindi kayo matulad sa amin na mahirap din magparipan, lalo na pag may napirmahan na kayo ng so yun ang mahirap kasi talagang hindi na daw pwede pag meron yung pero depende pa rin yan guys, may mga batas naman na pwede nyong tanong-tanungin. So, yan lang guys. See you on my next video. I-share ko yung aking journey sa request ng refund sa aming kondo. Bye-bye! Thank you for watching!